Hoy! Gagantihan kita! Papatayin kita! Ay! Narito ang mga dapat nating abangan sa mga susunod na eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Labis ang takot ni Divina nang muling makita si Tanggol, ang taong minsang sinira ng kanyang pagtatraidor. Nabatid na si Divina mismo ang nagsuplong sa mga pulis sa kinaroroonan ni Tanggol dahilan upang masawi ang pamilya ni Fatima. Dahil dito, nag-aalab ang galit ni Tanggol. Matagal na niyang ipinangako sa sarili na babalikan niya si Divina at ngayon ay dumating na ang sandaling iyon. Para nakakita ng multo si Divina nang magtagpo muli ang kanilang mga mata. Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na harangin si Tanggol, habang siya naman ay nagmamadaling nagtungo sa kanyang asawa na si Brando upang humingi ng tulong. Ngunit walang makakapigil kay Tanggol. Nasundan niya si Divina hanggang sa loob ng gusali at doon naganap ang isa na namang tensyonadong eksena. Sa isang silid, naroon si Ponggay na nagipagkita kay Rocky Boy, suot ang kanyang costume na superhero. Ang lalaking pinaghihinalaan niyang gumahasa sa kanyang half-sister na si Dimples. Hindi alam ni Ponggay, may masama palang binabalak si Rocky Boy. Sa unay tila isang biro, ngunit kalaunan ay nauwi ito sa tangkang panggagahasa. Pilit niyang itinali ang kamay ni Ponggay, ngunit lumalaban ang dalaga. Lalo itong nagpagalit kay Rocky Boy hanggang sa tuluyan niya itong pabagsakin. Doon na humingi ng tulong si Ponggay at narinig ito ni Tanggol. Sa isang iglap, sinipa ni Tanggol ang pintuan at tumambad sa kanya ang karumal-dumal na eksena. Galit na galit niyang binugbog si Rocky Boy hanggang sa ito'y duguan. Ngunit bago mawala ng malay, ipinangako ni Rocky Boy na babalikan niya si Tanggol at kanyang papatayin. Dahil sa matinding galit, sinuntok ni Tanggol si Rocky Boy gamit ang hawak niyang baril, dahilan para tuluyang mawala ng ulirat ang anak ni Divina. Samantala nakakuha naman ng baril si Ponggay at pinaputukan ng mga tauhan ng pamilya ni Rocky Boy. Dahil naman sa dami ng kalaban, napilitan siyang tumakas, ngunit dahil barado na ang hagdanan, nagdesisyon siyang tumalon mula sa mataas na palapag. Mabilis naman na bumaba si Tanggol at sinalubong siya sa ibaba. Walang pag-alinlangan umangkas si Ponggay kay Tanggol at sabay silang tumakas mula sa lugar ng kaguluhan. Hindi inakala ni Ponggay na ang lalaking dati niyang tinutugis ay siya palang magiging tagapagtanggol sa laban niyang ito. Samantala, sa kabilang dako naman, patuloy ang paghihiganti ni Ramon Montenegro matapos mawala ng kayamanan ang kanilang pamilya. Lumapit siya sa kanyang dating koneksyon upang humingi ng suporta at armas. Ngunit naging gulat ni Ramon nang marinig mula sa dating kasamahan na nakipagsundo na ito sa hari ng Quiapo at hindi na sa kanya. Dahil sa matinding galit, agad na itinutok ni Ramon ang baril sa dating kakampi. Matapang naman na sinabi ni Ramon na walang magpapabagsak sa mga Montenegro habang siya'y nabubuhay. Yan ang mga eksenang dapat ninyong abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Mas tumindi na ang bakbakan at mas lumalalim ang galit at mas umiinit ang laban para sa katarungan. Para sa inyong reaksyon, i-comment nyo sa ating comment section. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa Teleseries PH.